Nang makabalik sa Manila sila Elias at Annika, kasama ang kanilang mga anak, ay doon sila tumuloy sa bagong mansion na pinare-renovate ng mag-asawa. Kahit hindi pa ito natatapos ayusin ni Lyra, ay wala na silang choice kundi doon na lang dumiretso. Doon sana sa lumang mansion ng mga Falcon, tutuloy ang buong pamilya. Ayaw lang ni Annika, dahil mas mainam na dito sila tumuloy, para mabantayan nila kung nagtatrabaho ba ng maayos ang mga tauhan ni Lyra. Good morning, nakangiting bati ni Lyra, pero sa pagkakataong ito ay kay Annika nakatuon ang kanyang mga mata. Good morning Lyra, pasensya ka na kung napaaga ang paglilipat namin. Sabay ikot ng paningin ni Annika sa malawak na sofa ng mansion. Nasa 10 kalalakihan ang nag-aayos sa loob ng mansion, ang iba ay nasa kitchen, ang iba naman ay sa sofa. It's okay Annika, huwag kayo mag-alala, dahil pinano kong ipaayos ang kwarto nyo ni Elias, at ng mga anak nyo. Yun nga lang ay hindi pa nalilinis ang silid. Ani ni Lyra at simpleng ngumiti. Thank you Lyra, sa paglilinis ay kami na ang bahala. Bumaling si Annika sa mga katulong at kay Mia, upang ipalinis ang silid ng mga bata. Let's go sweetie, yaya ni Annika sa asawa nito. Pansin ng babae kanina pa tahimik si Elias, mula nang umalis sila sa Boracay. Iniisip niya tuloy baka galit pa rin ito sa kanya, dahil sa nasaksihan nito kanina. Pero iba ang nakikita niya sa mga mata ng lalaki, may halong pangamba. Parang may kung anong gumugulo sa isipan ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang braso ni Elias, at marahang hinaplos ito. Are you okay sweetie? Marahang tanong niya, at sinilip ang mukha ng lalaki. Isang tipid ng ngiti lang ang sagot ni Elias, at nauna nang humakbang patungo sa mahabang hagdan. Nagtataka man si Annika, ay hindi na siya nagtanong muli sa lalaki. Baka pagod lang ito sa biyahe, kaya wala ito sa mood nito upang makipag-usap. Nagbihis ng isang black dolphin short si Annika, ang pang-itaas niya naman ay isang black spaghetti strap. Maganda ang pagkakadesenyo ng kwarto nila Annika, maaliwalas kakaiba ang ambience ng kwarto. Kahit hindi nagsasalita si Elias, halatang nagustuhan ng lalaki ang pagkakagawa ng kanilang silid. Totoong magaling nga si Lyra pagdating sa pagdedesenyo. Dinampot ni Annika isa-isa ang iilang lata at balde, na pinaglagyan ng mga pintura. May mga stain din ng pintura ang marmol na sahig. Abala sa paglalagay ng mga basura si Annika sa garbage bag, nang lumabas si Elias mula sa banyo. Bagong ligo ang lalaki, nakayuko ito habang nagpapatuyo ng basang buhok, gamit ang puting tuwalya. Nang magangat ito ng paningin, ay natigil siya sa pagpupunas ng kanyang buhok, ang lahat ng atensyon niya ay natuon sa makinis na katawan ni Annika. Bahagyang basa ng pawis ang binti ng babae, dahil patay ang aircon. Ilang beses na palunok ng laway si Elias, nang tumuwad si Annika. Upang magwalas sa ilalim ng kama, halos makita ang makinis na pisngi ng pang-upo ng babae. Bukas sarado ang bibig ni Elias, biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ano ba itong nararamdaman niya? Nag-iinit ang kanyang buong katawan. Kakaligo niya lang, pero ito siya ngayon may kakaibang init na nararamdaman mula sa kanyang kaibuturan. Nang matapos magwali si Annika sa ilalim ng kama, ay tumayo ito at pinagpagan ang magkabilang tuhod nito, dahil napuno ng alikabok. Nang mapalingon si Annika sa kinatatayuan ni Elias, ay agad nag-iwas ng tingin ang lalaki. Naglakad si Elias patungo sa kama, kung saan nakalagay ang kanilang malita. Binuksan niya ito at kumuha ng brief at boxer. Buti na lang ay medyo marami ang damit na kanilang dinala. Plano sana kasi nila magtagal sa Boracay, kaya marami-raming damit ang kanilang dinala. Habang nagwawalis ay pinagmamasdan ni Annika ang asawa, kung paano ito kumilos, at kung paano magsuot ng ano ang lalaki. Nang makasuot ng boxer si Elias, ay muli siyang nagtungo sa malita, at kumuha ng black maong pants at isinuot ito. Baka matuno na ako niyan, napakurap-kurap ng mata si Annika, nang marinig ang tinig ng kanyang asawa. Heist, hindi ko na malaya na natulala na pala ako. Ikaw ba naman kasi makakita ng gwapo at matso na lalaki, nakaano pa at nagsusuot ng ano mismo sa harapan mo, sino ba naman ang hindi mapapatitig? Kasi naman sweetie ang shirep mo sarap araw-arawin. Bulong niya sa kanyang isipan, lihim na pangiti si Annika, dahil sa kanyang kahalayan. You're smiling,
Are you alright? Tanong ni Elias at kinaway-kaway ang isang palad sa harapan ng mukha ni Annika. Ha? Ngumingiti ako. Mariin na papikit ng mata si Annika. Para siyang timang, nahuli siyang nakangiti ni Elias, parang gusto niya tuloy batukan ang kanyang sarili. Yup, you're smiling, just make sure na ako ang dahilan kung bakit ka nakangiti. At hindi ang Diego na iyon, kundi magseselos ako niyan, sweetie. Lumapad ang pagkakangiti ni Annika, na nauwi na sa pagkakabumisnis. May iba pa bang dahilan, kung bakit ako nakangiti ngayon? Ikaw lang naman ang lalaking nasa loob ng silid na ito, at ikaw lang ang lalaking nakikita ng mga mata ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nakangiti ako ngayon. Hinaplos ni Annika ang pisngi ni Elias, at bigla niya itong kinurot kaya napangiwi si Elias. Kasalanan mo ang gwapo-gwapo mo kasi. Wika ni Annika, at mas lalo pang pananggigilan ang pisngi ni Elias, hindi naman magkandaugaga kakangiwi si Elias. Biglang sumiryoso ang mukha ni Annika, at tumitig sa mga mata ni Elias. Pero yung totoo, kung bakit ako nakangiti ngayon. Dahil ang swerte ko, at ikaw ang napangasawa ko, napaka-understanding, mapagmahal at sweet, at bukod sa lahat masarap. Bahagyang kumunat ang noo ni Elias, dahil sa huling binigkas ni Annika. Masarap? Tak ang tanong ni Elias. Ngumisi si Annika, may kung anong kalokohan ang pumasok sa kanyang utak. Pagtripan niya kaya ang kanyang asawa. Masarap? Gusto mo lambingin kita. Sabay kagat sa pang-ibaba na labi ni Annika. Napaangat ang sulok ng labi ni Elias, dahil sa sinabi ni Annika. Tumingkayad si Annika, upang bamulong sa tainga ng lalaki. I'm bored, sweetie, and I'm already malanding sabi ni Annika, at sabay dila sa tainga ni Elias. Halos magtayuan ang lahat ng balahibo ni Elias, nang dumampi ang dila ni Annika sa kanyang tainga. Dagdagan pa ang mainit na labi at hininga ng babae. Naghatid ito ng kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. I want to play with you, sweetie. Muling sabi ni Annika, at nag-umpisang gumapang ang isang kamay nito sa matigas na tiyan ng lalaki. Ilang beses umalon ang Adam's apple ni Elias. Kahit nawiwerduhan si Elias sa asawa, dahil sa pinaggagawa nito, ay hindi niya ito inawat. Dahil gustong-gusto naman niya ang ginagawa ni Annika. Annika, wag kang ganyan, alam mo namang mabilis ako matukso. So, lalo pa kitang tutuksuhin, malanding sabi ni Annika, at hinalik-halikan ang leeg ni Elias, pababa sa kanyang malapad at matigas na chest. Nakagat ni Elias ang kanyang pang-ibabang labi, lalong nag-iinit ang kanyang katawan. Dahil sa ginagawang pag-aano sa kanya ni Annika. Sa mahabang panahon na pagsasama ni Elias at Annika, ngayon lang ito ginawa ng babae. Ang tuksuhin siya, ano ba ang nakain ng kanyang asawa, at bakit nagkakaganito ito, nakahit-hit ba ito? O epekto pa ito ng alak na pinainom ni Diego? Pinadaos-dawsan ng kamay ni Annika, patungo sa matigas na tiyan ni Elias. Lumuhad sa harapan ni Elias si Annika, at inumpisahan patikan ng halik ang nagyayabang na abs nito. Lahat ng parte ng tiyan ni Elias ay hinalikan ni Annika. Naglalarong ngiti ang gumuhit sa labi ni Annika nang tumangala ito. Bakas sa mukha ng lalaking nasisiyahan ito sa kanyang ginagawa. Namumungay ang mga mata ni Elias, habang nakatitig kay Annika. Are you ready? Wika ni Annika na may halong pang-aakit sa boses nito. Always, sweetie, malamyos na sabi ni Elias. Hinalas ni Annika ang butones ng pantalon ni Elias, at dahan-dahan binababa ang zipper ng maong na pantalon ng lalaki. Ano ba kasi itong kalokohan ang pinasok mo, Annika? Napakalukurit mo kasi, hindi mo naman pala kaya panindigan. Kausap ni Annika sa kanyang sarili. Ilang beses napalunok si Annika, at napangiwi habang nakatitig sa lalaki. Do it now, sweetie, pabirong wika ni Elias. Alam niyang hindi ito kayang gawin ni Annika. At mas lalong hindi gugustuhin ni Elias na gawin ito ni Annika sa kanya. May respeto siya sa babae, kahit minsay hinahanap-hanap ito ng katawan niya. Nagulantang naman si Annika, dahil sa binigkas ni Elias. Nagtatakang tumangala si Annika sa asawa. Seryoso? Tanong niya sa lalaki. I'm serious, sweetie, inumpisahan mo na kaya tapusin mo. Napanguso ang babae, habang masama ang tingin nito sa lalaki. Mukhang siya na ang pinagtitripan ng asawa. Seryoso ba siya? Hindi ko kaya.
What are you waiting for? Come on sweetie, I'm waiting and I'm bored. Lalong sumimangot si Annika, kaya niya naman gawin ang gusto ng lalaki. Mahal na mahal niya si Elias, gagawin niya ang lahat mapaligaya lang ang lalaki. Pero pinoproblema niya, kung kaya niya ba? Bahala na, mahinang asal niya. Ibaba na sana ni Annika ang boxer na suot ni Elias, nang pigilan siya ng lalaki. Bakit? Takang tanong ni Annika sa lalaki. Wag na, baka kagatin mo eh. Talagang kakagatin ko yan kapag ako nang gigil, char. Sa isip-isip ni Annika. Pinatayo ni Elias si Annika, at sabay kurot sa ilong ni Annika. Aray, masakit angal ni Annika. Ikaw ha, nagiging pilya at maligalig ka na katulad ni Ella. Mukhang nahahawaan ka na ng kapulyahan ni Ella. Bakit, ayaw mo bang dalhin kita sa ikapitong langit, gamit ang ano ko? Naduduwag ka ba? Ayaw mo bang makita ko kung paano tumirek yang ano mo sa sarap? Napamaang si Elias, dahil sa salitang binitawan ni Annika. Bigla siyang na-stress sa babae, mukhang nahawaan na nga ito ni Ella. Pero sa loob-loob niya, ay natutuwa siya dahil sa ipinapakitang kakulitan ni Annika. Ang cute kasi nito, at naaliw siya. Lou, ate anong nangyari sa'yo? Nagiging wild ka yata. Hindi ko alam na maitinatago ka palang kahalayan at kapulyahan dyan sa katawang lupa mo. Sabay napalingon sa pinto ng kanilang kwarto si Annika at Elias. Naroon nakatayo si Ella, kasama nito si Finex, may mga bitbit ang mga ito na paper bag, naglalaman ng mga damit. Hindi na nagulat si Annika, na naririto ang kanyang kapatid, nasanay na siya na bigla na lang susulpot na parang kabuti si Ella. Kasalanan mo, para kasing nakakahawang sakit yang kapulyahan mo. Pati ako nahawa na sayo. Ani ni Annika. At least hindi ka na boring kasama ate. So sinasabi mo na boring ako kasama, ganun. Kung dagukan kaya kita riyan. Masungit na sabi ni Annika. Medyo, natatawang wika ni Ella sa kanyang ate. Pero ate try mo kaya gawin yun. Ako nga ginagawa ko iyon kay Finex, kaya halos nahihimatay ito sa ano. Di ba honey? Namula ang buong mukha ni Finex, dahil sa kahihiyan, ang asawa niya talaga ay napakatabol ng dila. Naglakad papasok si Ella sa loob ng kwarto, at inilapag sa kama ang iilang paper bag na bitbit niya. Kuya Elias, hihiramin ko muna si Ate Eka, tatanungin ko lang siya kung ilang inches yang sayo. Walang kagatol-gatol na sabi ni Ella. Buti na lang ay sanay na si Elias sa bibig ni Ella. Umalis ang dalawang magkapatid, si Elias at Finex ay naiwan sa loob ng kwarto, iiling-iling ang dalawa. Masanay ka na pare sa asawa mo. Ani ni Elias kay Finex. At sabay tapik sa balikat ni Finks. Sanay na ako roon, yun nga lang minsan ay nagugulat ako sa mga pinagsasabi niya. Lumabas rin ng silid ang dalawa, habang nagkukwentuhan. Si Ella at Annika ay nasa malawak na pavilion at naglalakad-lakad. So ano nga ate, ilang ano yung kay Kuya Elias? Pangungulit ni Ella kay Annika. Ano ba Ella ang bibig mo, baka may makarinig sa'yo nakakahiya. Saway niya sa kanyang kapatid. Wala namang ibang tao dito tayo lang. Maktol ni Ella. Hindi ko alam hindi ko naman sinukat, kung ilang ano ba yung kanya, tamad na bigkas ni Annika. My God I can't imagine na 4 inches lang yung sukat ni Kuya Elias, tapos ang height niya ay 6 footers. Saad ni Ella at malakas na tumawa. Malakas na binutukan ni Annika, ang lukuluk ang kapatid. Ano kaya, siguro kung i-rate ko ang haba, ay siguro nasa 8 to 9 inches. Really? Hindi na masama. Yung kay Finex ilang ano? Tanong naman ni Annika. Malawak ang pagkakangisi ni Ella bago magsalita. 11 inches, proud na saad ni Ella. Parang mapapatid sa sariling mga paa si Annika dahil sa narinig. May ganoon pa ba kano? Gosh, buti hindi nadurog ang atay at balon-balunan mo. Manghang sabi ni Annika. Tumawa ng malakas si Ella, halos mamula ang mukha nito sa kakatawa. Charot lang ate, naniwala ka naman kaagad. 9 inches lang hindi ko bet ang 11 inches. Sa halip na makarating lang ako sa 7th heaven baka matuluyan ako makarating sa langit. Birong sabi ni Ella at muling tumawa ng malakas. Baliw, paano mo naman nalaman na 9 inches ang sukat ni Finex? Tanong ni Annika. Bumungismis naman si Ella, at inalala ang mga nakaraan.
Sa totoo lang ate, yung first namin ay sinukat ko pa yung ano ni Finex. God, noong una kong makita yun, ay umurong ang buntot ko. Kaya ginawa ko kumuha ako ng measuring, at sinukat ko. Lukurit ka talaga, ani ni Annika, habang abala sa pagkukwentuhan si Ella at Annika. Hindi sinasadyang napalingon si Annika, sa labas ng malaking gate ng kanilang mansyon. May isang figure ng lalaking nakatayo roon. Hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki, dahil nakaitim na jacket ito, at may hood sa ulo. Ituturo pa sana ito ni Annika kay Ella, pero agad itong umalis at sumakay sa itim na sasakyan. Sino naman kaya ang lalaking iyon? Bulong ni Annika sa kanyang sarili, pero narinig pa rin ito ni Ella, kaya bumaling ito sa kanya. Sino ate? Takang tanong ni Ella, at inikat ang buong paningin sa buong paligid. Wala Ella, may naalala lang ako, halika bumalik na tayo sa loob. Yaya nito sa bunsong kapatid. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, pero nang makita niya ang balto ng lalaking iyon, ay bigla siyang nakaramdam ng takot.